Hello. Hello, thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, wala pong makakaniwala ko ako sa iyo na wala pong mga kadlang na lumang kadiliman. Ayan, thank you, Lord Jesus. Wala mga kadlang na lumang kadiliman sa gawain ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hello po sa inyo. Magandang araw po sa inyo, mga kapatid. Ayan. So, nandito po ako sa inyong harapan. Ano po? Ayan. So, ako po ay nagpapatotoo na talagang kung kayo po ay naniniwala sa ating mahal na Panginoon sa Kristo, ayan, thank you, Lord Jesus. Tanggapin ninyo, ano po, o kailangan paniwalaan ninyo, ano po, ayan, o kailangan kilalanin ninyo kung sino ang ating Diyos, ano po, ayan, thank you, Lord Jesus. Sa ating mahal na Panginoon sa Kristo, wala pong reliyon, ano po, amen. So, kay Jesus po, walang reliyon, ayan. So, welcome ka sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ayan, kung ikaw ay ano man ang paghihirap na nangyayari sa buhay mo, ano po, upang ikaw ay linisin, palayain, ano po, sa paghihirap na nangyayari sa buhay mo. Ayan, thank you, Lord Jesus, thank you, Holy Father. So, kaya po sa ating mahal na Panginoon sa Kristo, wala pong reliyon. Ano po? So, ang kailangan po, yung paniniwala mo, yung pananalig mo sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. Kailangan po naniniwala ka kay Jesus Christ. Ano po? So, yun po yung napakahalaga. Yung paniniwala mo sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ano po? So, hindi po about sa reliyon, about sa paniniwala, sa reliyon, kung ano man po ang iyong kinadis ng reliyon. Ano po? So, hindi po yun about doon. Ano po? About po ito kay Jesus Christ. Ano po? About po ito na makilala mo si Jesus sa buhay mo kung sino talaga si Jesus. Ano po? Amen. So, ayan. So, ating Panginoon, ang Panginoon, si Jesus Christ ay Panginoon ng langit, ng lupa, at ng ilalim ng lupa. Amen. So, si Jesus Christ po, ang Panginoon mo kung tinatanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo. Amen. So, kaya, kailangan maniwala ka, ano po, sa katotohanan na iyong maririnig. Ano po? Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Thank you, God. Thank you po. Thank you, Lord Jesus. Ayan. So, yung mga panahon po, ano po? So, ito po yung katotohanan, ano po? Yung mga panahon po, ano po, ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, ng ating Diyos Ama. Ayan. So, si Jesus Christ, ang ating Diyos Ama, hindi pa siya nagkakatawang tao. Dito po. Hindi pa siya nagkakatawang tao. Ano sa pamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Yung mga panahon po, ano po, na nilikha po ng daigdig ang ating Diyos Ama. Siyempre po, ang unang nilikha ng ating Diyos Ama ay si Eva at si Adan. Amen. Si Eva po at si Adan ang unang nilikha ng ating Diyos Ama. Ayun. Pero, pumasok po ang kasalanan dahil ni Satanas. Ano po? Kung hindi dahil po ni Satanas, hindi sana magkakasala si Eva at si Adan. Ayan. Amen. So, ito po yung mga panahon na yung panahon po na sa lumang tipan, ayan po, yung panahon po na tuksuhin, o yung panahon po na si Satanas ay malaya pang nakakagalaw, ano po, dito po sa sanlibutan. Ayan. So ito po ay katotohanan at para po malaman ninyo, ano po, ayan, thank you, Lord Jesus, kung bakit nandyan ang kasalanan, kung bakit nandyan ang kasamaan na gawa ng Diablo. Amen. Ayan, kung bakit
kayo ay naaalipin, ano po, ng kasalanan. Kung bakit kayo alipin ng kasamaan. So ito po yung katotohanan, ano po, kung bakit nandiyan ang kasalanan. Ano po, kung bakit kailangan mong tanggihan ang kasalanan sa buhay mo. Ayan, thank you Lord Jesus, thank you Holy Father. So yun na nga po, ano po, hindi pa po nahatulan si Satanas. Ayan, so malaya po siyang nakakagalaw sa saan man sulok na daigdig. Ibig sabihin po, kung saan niya gustong pumunta sa palig ng daigdig, ay nagagawa niya po yung gusto niyang kasamaan. Ayan niyo po. So, noong mga panahon na yun na hindi pa hinahatulan si Satanas, hinahayaan siya ng Diyos Ama na gawin niya ang mga kasalanan ng kasamaan. Bagamat nakikita po ng Diyos Ama yung ginagawa niya, ano po. So, hinahayaan siya ng Diyos Ama na magawa ni Satanas kung anong gusto niya. Pero si Satanas po ay nakakarating pa po sa saan man sulok ng panig ng daigdig. Ayan, yan po. So, sa mga panahon na yun, si Satanas po nakakarating pa sa kaharian ng langit. Ano po? So, si Satanas po ay malaya pang nakakapandindang, malaya pang nakakagawa ng masama kahit saan po, ano po, saan pumunta. Ayan, thank you Lord Jesus. Ayan, ito po yung ayon sa lumang tipan, ano po, kay Hope. Ayan, yung mga panahon na malaya pa, na pinagbibigyan pa si Satanas na kung saan-saan siya pumunta, na sulok ng daigdig. Amen. Ayan, thank you Lord Jesus. Ayon po sa Job chapter 1 verse 6, ayan. Dumating ang araw ng ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh. Ayan, thank you Lord Jesus. At naroon din si Satanas. Ayan. So ito po mapapakinggan nyo, ay hindi lang po ito isang kwento. Ano po? Ito ay talagang totoong nangyari. Ano po? Itong katotohanan na to ay talagang totoong nangyari. Para po malaman ng mga tao kung mairamain yung mga nangyari. Ano po? Na katulad po na isang kapatid na nagpapahalaga po sa inyo. Ano po? Na talagang nangyari po ito. Kaya po nandiyan ang kasalanan, ang kasamaan. Amen. Thank you Lord Jesus. Ayon po sa Job chapter 1 verse 7, tinanong ni Yahweh si Satanas, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ayan. Sabi ni Satanas, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Ayan. Thank you Lord Jesus. Yan po yung sinabi ni Satanas. Ano po, ang sagot niya sa ating Diyos Ama. Nung siya ay tinanong ng Diyos Ama, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ayan, sabi ng Diyos Ama ay Satanas. Sabi ni Satanas, nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Ayan, sagot ni Satanas. Ano po? Ayos po sa Job chapter 2 verse 1, muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din ang si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, saan ka galing? Sumagot si Satanas. Sabi ni Satanas, nagpapabalik-balik at naglilibot ako. Ayan, sa buong daigdig. Ayan niyo po. Grabe, ano po, yung ginawa ni Satanas, yung ginagawa po ni Satanas, ano po. Ayan, nagpapabalik-balik ako sa anong sulok ng daigdig. Oh, ayan. Yan niyo po. Ganyan po, ano po, ito po yung katotohanan na po. Kaya si Satanas po ay malaya nakakagawa ng kasalanan, ng kasamaan. Ano po, sa buong daigdig, sa anong sulok. Ayan, so yun po yung katotohanan. Ano po? Job chapter 2, verse 3. Ayan, ito po ng mga araw naman, na si Job ay talagang tinukso, ano po, ni Satanas. Bagamat po si Job ay isa na pong mananampalataya ng ating Diyos Ama. Ano po? Si Job po ay mananampalataya ng ating Diyos Ama. Talagang tinatalikuran niyo po ang kasalanan. Thank you Lord. Thank you po. Thank you po. So tinatalikuran niya yung kasalanan, yung kasamaan. Ibig sabihin si Job po ay hindi po umaayon sa kasalanan. Ayun. Thank you Lord Jesus. Thank you po. Hello po. So yun na nga po. Ano po? Dahil sa mananampalataya po ni Job sa ating Diyos Ama. Ayan. Ipinagbabalaki pa po ng ating Diyos Ama si Job. Dahil si Job po ay hindi po umaayon sa kasalanan. Nilalayoon niyo po ang kasalanan. Kahit po yung kanyang mga anak, hindi niya po hinahayaang magkasala. Ano po? Hindi niya hinahayaan na lumubog ang araw na makalipas yung kasalanan na nagawa ng kanyang mga anak. Ano po? So, si Job po ay mananampalataya ng Diyos. Ano po? Sa madalit sabi, si Job po ay
malinis, ano po, ibig sabihin malinis siya dahil ayaw niya sa kasalanan. Tumatalikod po talaga siya sa gawain ng masama. Ayan, thank you Lord Jesus. Pero ito nga po si Satanas, talagang tuso, ano po. Gusto niya subukan ang pananampalataya, ang pananalig po ni Job sa ating Diyos Ama. Ayan, kaya niyo po, kung paano dumating sa buhay ng isang mananampalataya ang si Satanas. Ano po? Ayan, thank you Lord Jesus. So yun na nga po, ano po ang nangyari? So sinubok po, ito, ayon po sa Job chapter 2 verse 3. Ayan, sabi po dito, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh, ayan, tanong natin Diyos Ama. Wala siyang katulad sa daigdig. Ayan, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, at umiiwas sa masamang gawain. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan. Subalit nananatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi ni Yahweh. Okay, yun po. At pinagbawal ako siya ng Diyos Ama kung gaano nakikita ng Diyos Ama na talagang si Job po ay nananalig sa ating Diyos Ama. Kung paano talikuran ni Job yung gawain ng kasalanan. Ano po? Kaya, praise God, ano po. Ayan. So, ganun po ang ating Diyos Ama. Ano po? Ipagmamalaki ka ng Diyos Ama dahil tinatalikuran mo ang kasalanan. Ano po? Pinagmamalaki ka ng Diyos Ama dahil siya ang iyong pinaniniwalaan sa buhay na ito. Amen? Bilang isang mananampalataya ka na hindi ka sumusunod sa kasalanan. Ano po? Sa kasamaan. Tingnan po. Kaya ng Diyos Ama, proud na proud sa iyo ang Diyos Ama pag tumatalikod ka sa kasalanan. Amen? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Ayon po sa Job chapter 2 verse 4, palibasa po si Satanas po ay makulit na nilalang. Ayan. So, hinayaan siya ng Diyos Ama kung gano'n ang kanyang ginagawa. Ano po? Ayan. So, ayan. Nagkaroon po sila ng conversation ulit ng Diyos Ama sa langit. Ayan. Sumagot si Satanas. Kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Ayan, yan ang sabi ni Satanas sa ating Diyos Ama. Ayon sa Job chapter 2 verse 5, sabi ni Satanas sa ating Diyos Ama, subukan ninyong saktan ang kanyang katawan na siguradong susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sabi ni Satanas, ano po, harap ang ating Diyos Ama. Ayan. So, nandun po yung conversation nila. Ano po? So, sabi naman ng Diyos Ama, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa Kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Ayan. So, doon pumasok yung kalayaan ni Satanas para po siya makapaghasik ng kasamaan. Ano po? Talagang, doon pumasok yung gawain ni Satanas. Ano po? Ayan. So, yun na nga po. Sinubok ni Satanas si Job. Ano po? Dahil sa pananampalataya ni Job sa ating Diyos Ama. Sinugat po ni Satanas, yung tinorture siya ni Satanas, ano po, sinugatin ang balat, at kung ano pang kasinungalingan ang pinaisip sa kanya, para lamang siya ay mawala ng pananampalataya sa ating Diyos Ama. Samantalang, yun na nga po, pumapasok po din yung spiritual na nangyayari kay Job. Si Job po, hindi po alam ni Job yung spiritual na nangyayari sa kanya. So, ang akala po ni Job ay ang Diyos ang sumusubok sa kanya. Yan niyo po. Akala po ni Job, ang Diyos ang sumusubok sa kanya, ay si Satanas po ang sumubok sa kanya. So, wala po ang idea si Job. Akala po ni Job, ang Diyos ang gumawa na lahat ng yun. Bilang isang pagsubok niya sa kanyang pananampalataya. Ayan. Tingnan niyo po yung ginawa ni Satanas. Ano po? Kasi hindi po nakikita ni Job yung spiritual na nangyayari. Ano po? Kung siya ba ay sinasaktan ni Job, kung siya ay sinasaktan ni Satanas, kung siya ay sinasaktan ng Diyos, hindi niya po alam yun. Yung nangyayari sa spiritual. Ano po? Yang alam niya, ang Diyos ang gumagawa para siya pahirapan ng pahirapan. Yan po. Kaya, hindi alam niya yung spiritual na nangyayari. Ano po? Sinisig niya pa ang Diyos na nangyari sa kanya, pati ng kanyang asawa. Ano po? Yung pananampalataya ni Job sa ating Diyos sa may nanghina. Dahil sa ginawa ni Satanas kay Job, na ang kala ni Job ay ang Diyos ang gumawa ng lahat ng paghihirap na nangyari sa kanya. Yan po. Kaya hanggang ngayon, ano po? Ayan, hanggang po sa henerasyon natin, ano po? Yan po. Nangyayari po yan, ano po, hanggang sa henerasyon natin, ano po? Pero bagamat wala na, hinatulan na ang Diablo. Ayan. Pero bago pa mapatulan ang Diablo, kahit po si Jesus Christ, ay dinokso po ni Satanas. Grabe, ano po?
ang ating Diyos Ama na nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay tinukso din ni Satanas. Ayan, ayan po, ito po, katotohanan na po. Ayan, katotohanan po, yung sinasabi ko, ayan. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Kaya tanggapin niyo po itong katotohanan na ito. Ano po, kaya napakalaga po ng Holy Bible na salita ng Diyos. Ano po, so hindi po ito about sa religion. Ito po ay para makilala niyo po kung sino ang Diyos. Ano po, at malaman niyo po na talagang may spiritual na nangyayari sa ating kapaligiran. Amen. Ayan, thank you, Lord Jesus. Ayon po sa Mateo chapter 4, verse 8. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Noong ang Diyos ay bumaba sa lupa. Ayan, sa katawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord Jesus. Ayan. Ayon sa Mateo chapter 4, verse 8. Pagkatapos dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at kapangyarihan ng mga ito. Ayan. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin. Tingnan niyo po, sabi ng Diablo. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka sa akin at sasambahin mo ako at sasamba ka sa akin. Ayan, sabi ng Diablo. Ayan. Ayan, sumagot si Jesus. Ayan. So, ayan, nagkaroon po ng conversation uli. Ano po? Ayan. Lumayas ka, Satanas! Sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos lamang, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ayan. Ayan niyo po. At iniwan siya ng Diablo sa katotohanan na kanyang narinig. Ayan niyo po. Ayan. Naglet na ang demonyo. Naglet na ang Diablo sa kanyang katotohanan na narinig. Ayan po. Ayan. Tingnan Lord Jesus. So, spiritual po yung nangyari. Ano po? Ayan. Yung panunakso po ni Satanas, spiritual po nangyayari. Bagamat alam po ng ating Diyos Ama, alam po ni Jesus Christ, yung spiritual na nangyayari. Kaya, sinabi po ng Diablo, sambahin lamang siya, magpatirapa ka at sasamba sa akin. Ayan. At sa iyo na ang lahat, ibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Ayan. Ng paghahari, kapangyarihan, yun ang alok sa kanya. Ng Diablo. Pero hindi niya madaya, nakatulad ni Job, na nadaya si Job, dahil hindi alam ang spiritual na nangyayari, ay ang ating Panginoong Jesucristo, ay ang Diyos naman na nagkatawang tao sa ating Panginoong Jesucristo, kaya alam niya yung mga nangyayaring spiritual. Ano po? Amen? Kaya alam ng ating Panginoon, ating Diyos naman, yung nangyayaring spiritual, dahil yun nga po, ang Diyos naman ay Holy Spirit, at ang Diyos naman ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Ayun. So kaya po napakalaga po ng salita ng Diyos, kaya po yung nag-share po sa inyo sa harapan. Ito yung para po makilala nyo ang Diyos. Ano po, kung sino ang Diyos, kung gano'ng kapangyarihan ng Diyos, kung anong ginagawa sa buhay ng tao ng Diyos. Amen? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ayun. So nagsimula po nag-ministry na po ang Panginoon. Ano po? So, yun nga po. Simula nag-ministry po ang Panginoon. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Siyempre naman nagpapalayas sa demonyo ng Panginoon. Nagpapagaling ng may sakit ng Panginoon. Nag-share din po siya ng katotohanan, nakatulad po ng sinasabi ko, ano po. Kung saan pang lugar po pumupunta ang Panginoon para lang yung mga tao na nabubuhay sa kasinungalingan ay magkaroon ng kaliwanagan na ma-receive nila ang katotohanan. Ano po. So kaya po, kapag ikaw nagpagisa sa Panginoon, maaari ka rin mag-share ng Bible, ano po, share mo din yung katotohanan. Ano po. Dahil ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, ang nagsimula pong mangaral, siya po yung nagbulat, ano po, sa mga tagasilid ng ating Panginoon Jesucristo, para po share yung katotohanan sa lahat ng tao. Amen? Ayan. So ayaw po ako nandito sa inyong harapan. Amen? Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Sino nga po, magsimula mag-ministry sa Jesus Christ. Ayan, thank you, Lord. So marami po pinagaling ang ating mahal na Panginoon Jesucristo, talagang nandiyan na naganap ng kasama na ginawa po ni Satanas. Ang dami po siya pinagaling, ibig sabihin, ang dami pong tinutyo ni Satanas, nagawa ni Diablo. Ang dami niya po pinalaya sa sinasapian ng demonyo, ayun po yung gawa ni Diablo. Ano po, ang dami pong nagagalit kay Jesus, sa ating Panginoon Jesucristo, kasi po, balot sila, puso sila ng kadiliman. Ano po, ng kadiliman na gawa ng Diablo. Ano po, hindi sila maniwala kay Jesus Christ, kaya sila ay puspos ng kadiliman. Bumabalo sa kanila. Kaya pag natatak ng Diablo sa kanila, hindi sila maniwala kay Jesus Christ. Kaya anong pong sinasabi ng mga tao na hindi naniniwala kay Jesus Christ? Yung iba dinededma. Yung iba nagsasabi na, patayin! Patayin! Yung po? Sinasabi na patayin!
Pero talaga ang Panginoong Kristo ay nakasulat na nakasaad na talagang mamamatay si Jesus Christ sa krus. Amen? Ganyan po yung mga tao na ayaw maniwala. Ano po? Ayaw tanggapin ang katotohanan. Ano po? Nagagalit sila. Hindi nila gusto yung marinig nila ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Kasi manipulated na kasinungalingan ng gawa ng Diablo. Ano po? Grabe, ano po? Kaya hanggang ngayon po yung kumikilis po ang gawa ng Diablo, ano po? So, ganyan po, ano po, ayun. Hindi pa po nakatula ng ating, si Satanas, ano po? Kaya po, nagawa po yun ni Satanas habang nag-ministry po si Jesus Christ, nakapagasik na po, nakadiliman si Satanas sa buong sulok ng panig ng daigdig. Ayan. So, kaya po naghanap ang kasalanan. Kahit sa internet, naghanap ang kasalanan. Ano po? Kahit saan po, naghanap ang kasalanan ng kasamaan na ginawa po ng Diablo. Yung nanasik ng Diablo. Ng kaaway. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Ayan. Habang nag-ministry po ang ating mahal na Panginoong Kristo. Ayan. Nakita po ni Jesus Christ. Ayan. Bago ang ating mahal na Panginoong Kristo po ay nakapili na po ng mga alagad, 12 disciples. Yan po. Ayan. At dumami pa. Ayan. Ito yung mga naniniwala sa kay Jesus Christ. Ano po, amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Nakita po ni Jesus Christ na nagmi-ministry po ang ating mahal na Panginoong Kristo. Nakita niya si Satanas. Hindi po nakita ng mga tao, pero si Jesus Christ nakita po ni Satanas kasi po spiritual nga po yung nangyari. Ayan. Ayon po sa Lucas chapter 10, verse 18. Ayan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita ko parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Ayun. Sinabi yun ng ating mahal na Panginoong Kristo, ano po, sa mga alagad na nandoon sa mga tao sa kanyang harapan. Pero hindi po yung kita, ano po, ng mga tao. Si Jesus lang po nakakita nung kasi spiritual pong nangyari yun. Amen. Thank you, Lord Jesus. Ayan. Ayon sa 1 chapter 14, verse 30. Dumarating na ang pinuno ng mundo ito at wala siyang kapangyarihan sa akin. Ayan, sabi po ng ating mahal na Panginoon. Ayan. So, walang kapangyarihan na pinuno ng mundo ito, siyempre po si Satanas na gusto maghari. Kaya siya nagpalagahanap ng maraming kasamaan kung saan sa sulok ng panig ng daigdig. Yun po. So, yun po. Amen. At sabi naman po sa 1 chapter 15, verse 11, at tungkol sa paghatol ng Diyos sa pagkatinatulan ng pinuno ng mundo ito. Ayun. So, nung nakita ni Jesus Christ na nahulog si Satanas sa parang kidlat, tinatulan na si Satanas. Ayan. Pagkamat po tayo, ito po yung natulan si Satanas, yun ang nga po lumaganap na po ang maraming kasalanan, ang maraming kasamaan. Ayan. Ilang mga tao hanggang ngayon, ano po? Ayan. Wait, ayan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Ayan. So, wala po kapangyarihan kay Jesus ang pinuno ng mundo ito. Ano po? Ayon po sa 1 chapter 14, verses 30. At gayon din po sa yung mga ampon, ano po, ni Satanas. Wala pong kapangyarihan yung mga kampo ni Satanas sa ating mahal na Panginoong Kristo. Amen. Dahil si Jesus Christ po ang Panginoon ng langit, ng lupa at ng ilalim ng lupa. Ayan. Si Jesus Christ po ang Panginoon ng langit at ilalim ng lupa. Ayan. Si Jesus Christ po ay hindi nagbabago. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Amen. Si Jesus Christ po ay hindi nagbabago. Siya po ay kahapon, ngayon at bukas. Amen. Si Jesus Christ ang daan, katotohanan at buhay. Walang makakalapit sa atin Diyos Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Kristo. Amen. At sa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus Christ, ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapamunuan, kapangyarihan, kapamunuan sa kalamitan. Amen. At sa paghahari po ng ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya po walang kapangyarihan ang masama. Amen. Ay Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. At si Jesus Christ ay nung ipako sa krus. Ano po? Si Jesus Christ po ay nung ipako sa krus. Ayun po ay para wasakin ang, ano po? Para wasakin ang kapangyarihan ni Satanas sa kamatayan. Na ang mga tao ay thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ayan, so si Jesus Christ ay namatay sa krus upang wasakin ang kapangyarihan ni Satanas sa kamatayan. Amen. At upang
tayo po ay palayain. Oh, thank you, Lord Jesus. Ayon po sa Tito chapter 2 verse 14. Ayan. Inalagod niya kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Ayun. So, thank you, Lord Jesus. So, kaya po ang ating mahal na Panginoong Kristo ay pinako sa krus po. Amen. Dahil po, para ikaw ay palayain dyan sa kasamaan, sa gawa ng kaaway, sa gawa ng diablo, sa hinasik na diablo, sa buong panig, sa masulok ng daigdig. Ano po? Hindi lang po isang tao. Para ikaw ay palayain dyan, makalaya ka dyan sa kadiliman na yan. Amen. Para ikaw ay linisin sa karumihan na yan. Amen. Thank you, Lord Jesus. Pero kailangan mo maniwala sa katotohanan na po. Kailangan mo maniwala kay Jesus. Kailangan mo maniwala sa kanyang salita. May kay katotohanan. Ano po? Kasi kung hindi ka maniniwala, paano ka makaka-receive ng kapayapaan, ng kalayaan sa buhay mo? Sa gawa ng diablo. Ayan. Sino pa nga, anong mga panahon na po ng mga apostoles, ano po? Na si Jesus Christ po ay umakyat na sa kanan ng Diyos Ama. Ano po? Nakaupo na po si Jesus hanggang ngayon po. Ano po? Siya po ay nasa kanan ng trono ng ating Diyos Ama. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kaya po, binigyan niyo po ng kapangyarihan bago pa siya umakyat ang mga apostoles. Ano po? So, habang nangyari ng mga apostoles, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Kahit yung mga sumisurrender, ano po, humihingi ng tulong, kung ano pong ginawa ng ating mahal na Panginoong Kristo, ay nagagawa po ng mga apostoles. Ano po? Makapagpagaling ng mga may sakit, makapagpalayas ng mga demonyo, ang mga namumuhay sa kasinungalingan, ay mabigyang liwanag, ilaw. And then, so yung po, ano po, patuloy po yun, hanggang ngayon po sa ating henerasyon. Ano po? At yung mga apostoles, ay marami din pong napagkalooban, ano po, sa pamagitan ng mga apostoles. At hanggang ngayon sa ating henerasyon. Ano po? So kaya po lumaganap, kahit na po lumaganap sa anong sulok ng daigdig ang kasamaan ni Satanas, lumaganap din po ang kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos Ama ay lumaganap din po sa buong daigdig. Ano po? Kahit sa ang panig ng daigdig, lumaganap din po. So ang kailangan ng tao para maramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos Ama dahil ang ating Panginoong Kristo ay kuskus ng pag-ibig. Kaya maranasan mo kagandahang loob ng Diyos Ama, ay ikaw ay surrender. Ano po? Kailangan mo surrender, kailangan mo maniwala, surrender ka kay Jesus. Hindi lang basta ikaw ay isang mananampalataya, hindi lang basta ikaw ay naniniwala kay Jesus. Kung gusto mo makalaya sa gawa ng diablo, sa gawa ng kasamaan sa iyo, sa buhay mo. Ano po? Kailangan mo surrender kay Jesus Christ. Kailangan mo maniwala sa gawa ng Panginoon, hindi sa gawa ng diablo. Amen. Kasi nandiyan po yung gawa ng diablo, yung kasamaan, yung kadiliman na hinasik ng diablo. Ano po? Thank you, Lord Jesus. So kung hindi mo kung hindi mo tinatanggap yung katotohanan at ayaw mo na maniwala sa katotohanan o ayaw mo kilalanin ng Diyos sa buhay mo, pagkamat kilala mo ang Diyos, ano po? Kung kilala mo ang Diyos, kilala mo ang Panginoong Kristo. Pero hindi mo alam yung kanyang mercy, yung kanyang mercy, ano po? Yung kanyang kapangyarihan na ibibigay sa iyo. Yung mararamdaman mo yung love, na hindi lang basta love na mararamdaman mo sa kapwa. Ano po? Hindi lang basta yung love na mararamdaman mo sa kapwa. Ito yung pagmamahal ng Diyos Ama na talagang mararamdaman mo, talagang spiritual mong mararamdaman. Ano po? Yung pagmamahal sa iyo ng Diyos Ama. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy God. Kaya napakaganda ano po kung maniniwala ka sa gawa ng ating Diyos Ama. Ano po? Sa ginagawa ng ating Diyos Ama. Ano po? Kung kailangan maniwala ka, kailangan mo isusurrender mo ang iyong sarili. Dahil ang tao kapag hindi naniniwala sa gawa ng ating Diyos Ama at hindi kinakilala ang Diyos Ama, ayon po sa Romans chapter 1, verse Jesus. Thank you, Lord. Ayun po, mga kapatid, ano po? Kapag hindi niyo po kinakilala ang ating Diyos Ama, ayan. Kapag hindi kayo naniniwala sa salita ng Diyos, kapag hindi kayo naniniwala sa nakakarinig yung katotohanan at binabaliwala niyo, ano po? Tingnan niyo kung ano po ang nasa sa inyo.
Tingnan niyo po kung ano nangyayari sa inyo at makikita niyo po yung spiritual. Kung paano kumilos ang diablo sa buhay niyo. Tingnan niyo po, ano po? Ayan. Ay, sa Romans chapter 1. Chapter 1, verse 28. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, sinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip at sa gawain kasuklam-suklam. So ito na nga po, ano po, kapag hindi mo kinikilala ang Diyos, o kung hindi mo kinikilala kung anong gagawin sa iyo ng Diyos, o ayaw mo tanggapin kung anong mga gagawin sa iyo ng Diyos sa buhay mo, tandaan niyo po, ay Jesus Christ may buhay na walang hanggan. Ano po? Tandaan niyo po si Jesus Christ ang daan at katotohanan. So paano niyo po marireceive ang buhay? Kung hindi niyo po paniniwalaan yung gawain ng Panginoon, ng ating Diyos Ama, so paano po kayo magkakaroon ng buhay kung hindi niyo po pahahalagaan yung gawain ng ating Panginoon? Ano po? Thank you, Lord Jesus. Ayan. Sabi po dito sa Romans chapter 1, verse 28 at 29. Naging alipin sila. Naging alipin sila lahat ng uri ng kasamaan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatahan ng kasamaan, suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Ayan, tingnan niyo po. So kung ikaw ay isa sa ganyan, ano po, kung ikaw ay isa sa alipin, ano po, sabi po sa Romans chapter 1 verse 29, they are filled with all kinds of wickedness of evil. Ano, so, kung ikaw ay filled ng kasamaan na ito, tingnan mo po, silipin mo sa spiritual. Ano po? Kung ano nangyayari sa'yo. Silipin mo yan, kapatid. Kailangan makita mo yung spiritual na nangyayari sa buhay mo. Ano po? So, marami pang kasamaan na hinasik ng diablo, spiritual. Nandiyan pa rin yung isa, nandiyan pa rin yung witchcraft. Ano po? So, hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng witchcraft yung mga gawa ng kasamaan ng diablo. Ano po? Yung pagpatay, pananakit. Ayan. So, spiritual po, yan, ano po, yung mga witchcraft na nakamana ng spiritual na kasamaan ng diablo. Bukod sa kasalanan na hinasik ng diablo. So, lahat po ng kasamaan na yan ay kadiliman po na hinasik ng diablo na siya ay malaya pa at siya ay hinayaan ng Diyos na makapag kung saan-saan pumunta sa masulok ng daigdig. Tingnan niyo po mga kapatid. Kaya mga kapatid, silipin niyo po kung saan po kayo filled ng kasamaan na ito. Ano po? Kung saan kayo filled ng kasamaan ito, silipin niyo po mga kapatid, dahil ganyan po pumasok ang kaaway. Ano po? Torture, manipulation, manipulate ka ng kaaway. Ano po? Kaya niyo po mga kapatid, halagahan niyo po yung katotohanan ito. Ano po? Huwag niyo pong baliwalain. Tandaan niyo po, hindi po makakapasok sa kaharian ng langit ang field ng kasamaan. Ano po? Hindi po makakapasok sa kaharian ng langit ang field ng kasamaan. Ano po? Yung hinasik na diablo. Kaya paniwala po kayo, ano po? Sa totohanan ito. Ano po? Dahil ang ating Diyos nga ay siya ang ilaw. At walang anumang kadiliman po sa Kanya. Ano po? So walang kadiliman po sa ating Diyos Ama. At ang kaharian po ng langit at talagang hindi po pwede ang kasamaan ng kasalanan. Ano po? Nagawa ni diablo. Nagawa ng kasamaan. Hindi po talaga pwede yan. Ano po? Kaya silipin niyo po yung ginawa sa inyo ng diablo kung saan kayo nakamana. Kung saan, o kung anong field sa inyo, kung anong nagpapaalipin sa inyo. Ano po? Saan ka alipin? Field ka ba ng pagnanakaw? Field ka ba ng mapanirang puri? Ano po? Field ka ba ng pandaraya? Field ka ba ng mahilig sa chismis? Ano po? Ano po? Field ka ba ng pagpatay? Field ka ba ng kasinungalingan? Hindi ka marunong magsabi ng totoo? Yun niyo po, mga kapatid, ano po? Sulat po na yan, gawain ni Satanas ay kinalat po dito sa buong daigdig. Ano po? Dahil na ating Panginoon Kristo, kung ikaw ay naniniwala kay Jesus Christ, ikaw ay makakalaya dyan.
tutulungan ka ng ating mahal na Panginoong Jesucristo para ikaw ay makalaya dyan sa paghihirap na yan na ginawa ng Diablo, na hinasik ng Diablo kung saan man sulok ng daigdig. Ano po? Kaya po may Holy Spirit tayo nakakasama. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Ano po? Kaya po nandyan yung pagmamahal ng ating Diyos Ama na ibinigay po sa atin. Ano po? Upang tulungan. Ano po? Yung sabi sa Bible, ano po? Linisin tayo. Ano po? Linisin tayo. Ayan, thank you, Lord Jesus. Ano po? Ang sabi dito sa Tito chapter 2, verse 14. At linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Ano po? Linisin ka dyan ni Jesus. Amen. Linisin ka ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Linisin ka dyan sa lahat ng gawa ng Diablo. Mga kapatid, hindi pwede na ikaw ay manatili dyan. Kasi nga po may kaharian ng langit. Sa kaharian ng langit, hindi talaga pwede po. Ano po? Ang kadiliman, anumang kadiliman. Anumang gawa ng Diablo, hindi po pwede. Amen. Hindi po yung katotohanan. Ano po? Thank you, Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo na si Jesus Christ ay muling mabuhay. Ano po? Yung si Jesus Christ ay muling mabuhay, yung isa pong magitan ng kapangyarihan, ng dakilang kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay na buhay. Ano po? Dahil po yan sa pagmamahal ng ating Diyos Ama, sa kanyang kapangyarihan, di po, ganun po nangyari, ano po, sa pamagitan ng kapangyarihan, ng dakilang kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Kaya po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng panibagong buhay. Kaya po mga Katoliko, ano po, nagse-celebrate, ano po, ng pagkabuhay. Ano po? Dahil yun nga po, dahil po yan ay gawa ng ating Diyos Ama. So ganyan din po yung mangyayari sa atin. Ano po? Ganyan po yung mangyayari sa atin sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Amen. Kaya po spiritual, kaya po maniwala kayo. Ano po? Na nandiyan po talaga ang gawa ng kaaway. Nandiyan po talaga ang gawa ng kaaway. Kaya kailangan mo sumurrender sa ating mahal na Panginoon. Kailangan mo sumurrender kay Jesus Christ. Dahil nandiyan ang gawa ng kaaway, nandiyan ang gawa ng Diablo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tandaan niyo po, mahal kayo ng Diyos Ama. Pero yung pagmamahal ng Diyos Ama, mararanasan mo kung ikaw ay kung ikaw ay lalapit sa Kanya, kung ikaw ay susurrender, kung ikaw ay hihingi ng tulong sa kadiliman na ginawa sa iyo ng kaaway. Ano po? So, ang Diablo po, kahit sinatulan na andyan po ang gawa niya. Ano po? Na naiwan po dito sa sanlibutan. Amen. Nandiyan po ang gawa ng Diablo. Ano po? So, kaya pahalagahan niyo po. Ano po itong katotohanan na ito? Ano po? Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Ayan din po sa Galatians chapter 1. Ano po? Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. Ayan. At ayon po yun sa kalooban ng Diyos Ama, kaya po nangyari yun. Amen. Praise God. Thank you, Lord Jesus Christ. At yun nga po upang hanguin tayo, ang lahat ng tao, ano po, sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutang ito. Ayan na nga po ang kasalanan. Ano po? Ayan na nga po ang kasalanan. Pumapasok po, ano po, para hanguin tayo. Ayun po. Kaya minsan po yung tao sila, kaya po minsan, ayan, ito pa naririnig ko rin po, ano po, paano ba na hindi magkakasala? Ano po? Kasi tumingin ka lang sa bahay, nakashort, nagkasala ka na. Ayan. So, ganito yung naririnig ko, ano po. Kasi nandiyan nga po yung gawa ng Diablo, nandiyan nga po yung gawa ng kaaway. Ano po? Sa spiritual, sa iyong isipan, nandiyan yung manipulation. Nandiyan yung panunokso ng Diablo. Ano po? Para ikaw ay mahatak ng Diablo na ikaw ay magkasala. Ano po? Kung saan ka magiging alipin. Kung halimbawa ikaw ay alipin ng kalaswaan, so yun po yung ginagawa sa iyo ng Diablo. Maging alipin ka sa kalaswaan. Build ka ng kalaswaan. Alipin ka ng kalaswaan. Ano po? So, ganyan po. Kaya po mga tao, kapag hindi nyo po nalaman ng katotohanan na ito at binaluwala ninyo po, so yun po yung alipin pa rin po kayo dyan. Ano po? Alipin pa rin po kayo pagka hindi po kayo sumusurrender sa ating Panginoon. Alipin pa rin po kayo dyan pagka hindi nyo po tinatanggap yung gawain ng ating Diyos Ama. Ano po? Alipin pa po kayo dyan sa kadiliman na yun kapag hindi po kayo naniniwala sa gawain ng Diyos Ama.
Bagamat nananampalataya po kayo, yes, nananampalataya po kayo, yes. Pero tandaan niyo po, nandiyan po yung gawa ng Diablo, nandiyan po yung gawa ni Satanas, na talagang laganap po sa buong daigdig, saan man sulok ng daigdig. Ano po? Kahit po nga yung mga alagad ng Panginoong Jesucristo, ano po, nakasama nila yun. Nakita nila yun. Yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Pero kahit sila, hindi pa nila nakilala ng lubusan si Jesus Christ. Kahit po yung mga alagad ng Panginoong Jesucristo, hindi pa nila lubusang kilala si Jesus Christ. Ano po? Kaya ano pa ang Panginoong Jesucristo? Nung sila'y muling mabuhay at magpakita sa mga alagad. Yung dalawang alagad po, ano po, nakilala din po si Jesus Christ, yung mga ginawa ni Jesus Christ, nakita nila. Pero hindi talaga, nung nakita nila si Jesus Christ, yung po sila, ano po, talagang naniwala, na talagang na-receive nila po yung miracle na nangyari na, yung, yung puspos din ng kagandahan sila, puspos din ng kasiyahan. Ano po? So hindi ko yung may bibigay ng isang kapwa lamang. Ano po? Pagkamat nagiging masaya ka dahil sa isang tao, pero iba yung galing mismo sa Panginoon na kapag ikaw ay minulat sa spiritual, ano po, na katotohanan. Thank you, Lord Jesus. So, na-receive po nila yun, ano po? Na-receive po nila yun. Napuspos sila ng kagalakan na si Jesus Christ ay magpakilala po sa kanila. Wow. So, kahit itong mga alagad, ano po, nakilala po nila, nakita nila, nananampalataya sila. Ano po? Pero hindi pa kulang pala sa kanila. Talagang hindi pa nila talaga kilala si Jesus Christ. So, talaga nung nagpakilala sa kanila si Jesus Christ, ayun, na-receive nila, napuspos sila ng kagalakan. Ano po? Ayun. Naging free sila sa anxiety. O, kung sila yung may anxiety, ano po? Ayan. Ito nga yung agam-agam mo, ano po mga hindi magandang kaisipan. Naging free sila po doon. Ano po? Ayun po. So, ganyan po kumilos ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, spiritual. Ano po? Spiritual po kayong tutulungan ng Panginoon. Ano man ang kadiliman po na nangyayari po sa buhay mo. Amen? Kaya tingnan mo, sa iriyan niyo po, kapag po, kapag hindi niyo mo nakikita yung spiritual na nangyayari, ayan. Kung kapag ang tao manipulated ng kasamaan, so yung mga demonyo nakahide po sa inyo, pagka hindi niyo po nakikita yung spiritual, ano po, yung katotohanan kapag hindi niyo po pinakikinggan, at sinasarado niyo po ang inyong mga tainga sa katotohanan, at ipinipikit niyo po ang inyong mga mata sa katotohanan, yung mga demonyo nakahide po, para i-manipulate po kayo. Ano po? Mga demonyo nakahide po sa inyo. Pagka hindi ka sumunod sa Panginoon, ay di kayo nga po ay laging ito, i-manipulate ng demonyo. Huwag mo pansinin. Di ba po? Hindi yan ang totoo. Ay, kaya na po kumilos ang demonyo, ano po? Sige lang, magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. Di ba po? So, ganyan po, ano po, spiritual, ang kaaway, mga kapatid. Tandaan niyo po, kaya sinasabi ko pong spiritual. Sino po ang ating Diyos Ama? Di po ang ating Diyos Ama po ay Holy Spirit. Ang ating Diyos Ama, kahit ang ating Panginoon sa Kristo ay nagpatotoo, ano po? Ang ating Diyos Ama ay Espiritu Santo. Ang ating Diyos Ama ay sambahin sa Espiritu Santo. Ano po? So Holy Spirit po ang ating Diyos Ama at kikilos po iyon sa buhay mo sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ano po, amen? Sa pamamagitan po ng Jesus Christ, kikilos po ang ating Diyos Ama sa buhay mo. Sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ano po? Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Kaya maniwala ka po sa gawain. Ano po na ito? Ano po? Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Spirit. Dahil ang ating Diyos Ama ay Holy Spirit. Ano po? Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, patayin siya sa katotohanan. Dahil ang ating Diyos ay Espiritu at katotohanan. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ano po? Kung pagkakalit po sumasamba sa mga ribulibulto, hindi po yung kalugod-lugod sa ating Diyos Ama, isa po yung manipulation ng kaaway. Ano po? Isa po yung pagmamanipulate, dahil ang ating Diyos Ama ay wala naman sinabing diyan ka sumamba sa ribulto. Yan ang diyan ka lumuwag sa ribulto. Yan ang gawin mong tagapamamagitan sa ating Diyos Ama. Hindi naman po sinabi ng Diyos Ama yun ano po, ng ribulto ang maging tagapamagitan sa Kanya. Amen. So isa po yung manipulation ng masama sa buhay mo. Hindi sinabi ng ating Diyos Ama na si Maria din po ang maging daan at maging daan para ikaw ay manalangin sa ating Diyos Ama. So isa rin po yung kasinungalingan na ginagawa ng Diablo. Ano po? So si Jesus Christ lang po talaga ang binigay ng ating Panginoong, ng ating Diyos Ama para si Jesus Christ ang maging daan. Ano po? Sa ating Diyos Ama. Si Jesus Christ lang po ang
daan at katotohanan at buhay. Kung hindi dahil po ni Jesus Christ, hindi ka mabibigyan ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay gagawin pong daan sa iyong pananalangin ay ang mga santo, ang mga riruburi-burubulto. Ano po? O kung sino pa mang pangalan ang iyong sinasamba. Dahil walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos Ama upang ikaw ay maligtas. Amen? Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Jesus Christ lamang po. Amen. Thank you, Lord Jesus. At isa po ang relihiyon. Ano po? Isa po ang relihiyon. Ayan. Na nagmamanipulate, ano po? Ayan. Na kapag ka nakakarinig ka ng salita ng Diyos, ay, hindi ko yung karelihiyon. Roman Catholic ako, Iglesia ako, o ano pang relihiyon ako. Hindi, ano po? Pag sinabi kong relihiyon, binubuhay mo ang sarili mo para talagang makilala mo ang Diyos kung sino sa buhay mo. So yun po yung ibig sabihin ng relihiyon. Ano po? Ibinubuhay mo ang sarili mo para hindi tuluyang ikaw ay mabigyan ng buhay. Samantalang pag sinabing kay Jesus Christ, wala pong relihiyon. Ano po? Lahat po tayo ay kung ikaw ay naniniwala kay Jesus Christ, kung ikaw nananalig kay Jesus Christ, sagasunod ka ni Jesus Christ. Lalo na kung pinaniniwalaan mo yung gawain ng ating Diyos Ama. Amen? Kung nakarinig ka ng katotohanan ng Holy Bible, yun po ay para ipakilala mo ang gawa ng ating Diyos Ama. Kung gaano kapangyarihan ng Diyos Ama, hindi lang po basta sasabihin mo, ay talaga makapangyarihan ng Diyos Ama. Hindi lang ganun, nagpunto ngayon sa buhay po natin. Kailangan mo maranasan mo yung kapangyarihan niya, yung pagmamahal niya sa buhay mo. Ano po? Dahil ikaw, kung ikaw tinatanggap mo ang ating Panginoon Yesu Cristo, makakamana ka din. Ano po? Makakamana ka din sa kaluhatian ng Diyos Ama. Kung tinatanggap mo si Jesus Christ at naniniwala ka sa gawain ng ating Diyos Ama. Amen? O makaka-receive ka. Ano po? Nakatotoo ng pagmamahal ng Diyos Ama. O makaka-receive ka ng kalayaan na gagawin sa iyo ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Thank you, Lord Jesus. So kaya po yung relihiyon, ano po? Yun po yung humahad lang sa mga nagsasabi na hindi ko yung karelihiyon kasi hindi naman isa ka lang po sa manipulated ng kaaway. Dahil isa po yung ginagamit ng kaaway para ikaw ay layuan yung mga tao na nagpapahayag ng katotohanan. Amen? Nasamantalang po katotohanan, yun po yung sinasabi sa iyo para yun po yung ma-receive mo, yun po yung paniwalaan mo. Thank you, Lord Jesus. Yung salitang relihiyon po na nagbibigay sa iyo ng hangganan. Ano po? Sa taong napapakinggan mo na nagsasabi ng katotohanan, yun po ay isang kasinungalingan sa iyong sarili. Yun po ay kasinungalingan sa iyo ng kaaway. Ano po? Sabihin po, kailangan mo makalaya dyan. Kailangan mo ng tulong ni Jesus. Ano po? Kailangan tulong ng Panginoon sa buhay mo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Kaya kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ng hindi maganda, ano po? Kung ikaw ay alipin ng kasamaan, kung ikaw ay filled ng anumang kasamaan, kapatid, andito lang ako, kapatid, lumapit ka, ano po? Ipag-pray kita. Kung ikaw ay nakakaranas ng hindi maganda sa buhay mo, ano po? Dahil sa gawa ng job mo, dahil sa gawa ng kaaway, lapit ka lang dito, kapatid, ano po? Ipag-pray kita. Ano po? Kung ikaw ay filled ng pandaraya, kung ikaw ay filled ng kasinungalingan, kung ikaw ay filled ng pamumutya, kung ikaw ay filled ng kasinungalingan, lapit ka dito, kapatid, ano po? Ipag-pray kita para ikaw ay makalaya din sa gawa ng diablo. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you po, Holy Father. Kung ikaw ay tinutorture ng kaaway, halika dito, kapatid, ipag-pray kita. Kung ikaw ay tinutorture ng mangkukulam, ng witchcraft, halika, kapatid, ipag-pray kita. Dahil tandaan mo, makakalaya ka dyan, palalayain ka dyan ng ating mahal na Panginoon. Ano po? Amen. Palalayain ka dyan ng Diyos Ama, dahil ang Diyos Ama mapagmahal. Kung naniniwala ka kay Jesus Christ, palalayain ka dyan ng Diyos Ama. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kung saan ka alipin, ano po? Kung saan ka alipin ng gawa ng diablo, halika, lumapit ka dito, ipag-pray kita, kapatid. Lumapit ka dito, kapatid, ipag-pray kita. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord.
Kung ikaw ay alipin sa stress, halika kapatid. Pag-pray kita. Kung ikaw ay alipin ng galit, halika. Pag-pray kita. Lapit ka dito kapatid. Thank you Lord Jesus. Tandaan mo, palalayain ka ng ating Panginoon dyan. Amen. Tandaan mo, mapagmahal ang ating Diyos Ama, ang ating Panginoon. Hindi nagbabago si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ay kung magdumala noon, ay grabe hanggang ngayon po. Kung naniniwala po kayo sa gawain na ito. Ano po? Kung naniniwala ka din po na ikaw ay gusto mong makalaya dyan sa paghihirap na yan. Amen. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Father. Thank you Lord. Ay ito mararamdaman mo spiritual. Yung pagmamahal sa iyo ng ating Diyos Ama. Sa pamagitan ng pananalig mo sa ating Panginoon sa Kristo. Spiritual po, ikaw ay may sakit. Ayan, lumapit ka dito kapatid, ipag-pray kita. Kung ikaw may nararamdamang hindi maganda, lumapit ka dito kapatid, ipag-pray kita. Thank you Lord Jesus. Ipag-pray kita kapatid kung ano man ang nangyayari sa iyo na hindi maganda. Kailangan mo yung maipag-pray. Ano po? Kailangan kang maipag-pray. Ano po? Kailangan ka dyan, makalala sa kadiliman na yan. Ano po? Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Kung saan mo po kayo filled ng kasamaan o anumang kadiliman, lumapit po kayo dito, ipag-pray ko po kayo. Ano po? Ayan. Okay, isang kapatid lang. Ano po? Na gustong tumulong po sa inyo. Ano po? Ayan. So, pero ang ating Panginoon sa Kristo, ayan, walang hanggang ang pagmamahal niya at pagtulong po sa atin. Ano po? Amen. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Ikaw ay nasa kadiliman. Ano man ang sakit mo? Halika dito, kapatid. Ipag-pray kita. Thank you, Lord Jesus. Ika'y naghihirap dyan. Nahiya ka. Nahiya ka. Makalaya ka dyan, yung sa kahiya na yan, kahiya na yan. Ano po? Dahil siyempre, yun, isa na rin po yan, ano po, na filled ka, yung hiya. Ano po, lalo na sa gawain ng Panginoon, ano po, hindi pwede yan, ano po. Kaya lumapit ka dito, ipag-pray kita. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, God. Kung ikaw ay tinutorture, ano po, nang mangkukulam, nakaaway, lumapit ka dito, ipag-pray kita. Ayan, ano po. Napakaganda po yan, ano po, healing, ano po. Kailangan mo ng healing, ayan, halika dito, lumapit ka. Pagagalingin ka ng Panginoon. Amen. Sa pamagitan ng iyong pananalig sa Panginoon. Lapit ka dito. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Lumapit ka dito, ano po. Kung kailangan mo ng healing, kung kailangan mo ng prayer, lumapit ka dito. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kung kay stress, halika. Ipag-pray kita kapatid. Ayan. Kung ikaw ay broken-hearted, halika, lumapit ka dito kapatid, ipag-pray kita. Kung ikaw ay may sakit, halika, lumapit ka dito kapatid, kailangan mong makalaya dyan. Kailangan mo ng kagalingan. Ipag-pray kita kapatid. Amen. Thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Thank you Lord Jesus, thank you Holy Father. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Halika kapatid, lumapit ka. Sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, lumapit kayo sa akin. Ayan. Kayong mga naghihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ayan, ayan ito. So, yung kayo sinabi ng Panginoon, lumapit kayo. Wow, thank you Lord. Kung ano man ang kadiliman na nangyayari sa iyo, sabi ng Panginoon sa Kristo, lumapit kayo sa akin. Ayan ito. Nga nakapabuti ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ayan. Diba? So kaya maranasan mo yung kagalingan mo, kapahingahan mo, kalayaan mo. Ilalapit ka kay Jesus. Ano po? Kung lalapit ka, kung maniniwala ka sa Word of God, sa salita ng Diyos. So makikilala mo ang Diyos, makikilala mo ang Panginoon kung sino siya sa buhay mo. Thank you, Lord Jesus. Kung may dinaramdam na hindi maganda, lumapit kayo pag-pray kita kapatid. Halika lang. Sabihin mo lang ate, pray mo ko. Thank you, Lord Jesus. Hello, Kuya. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Kung kayo po ay nakakaramdam ng spiritual na hindi maganda sa buhay niyo, o manipulation, ano po, lumapit po kayo dito, ipag-pray ko lang po kayo, ano po. Thank you, Lord Jesus. Para po kayo ay bigyan ng kapahingahan, kalayaan, kagalingan.
Ayan. Kung ano pong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, hanggang ngayon po yung ministry ng ating Panginoon. Ano po? Ano bang Panginoon ano bang ministry ng Panginoon? Ano bang ginagawa ng ating Panginoon? Ano po ng ating Diyos Ama? Ang gawa natin Diyos Ama. Yung ministry po ng Panginoong Jesucristo, magpalayas ng demonyo. Magpagaling ng may sakit. Ayan. Ano po? Buhayin ang mga patay. Hindi po. So, ganyan po yung ministry ng Panginoon na po. Mag-share ng katotohanan. Ayan. So, ganyan po yung ministry ng Panginoon. At hanggang ngayon po, ano po, kung si Jesus Christ ay mahimala noon, ano po, hanggang ngayon po. Amen. Hanggang ngayon po, mga kapatid, hanggang ngayon. Ano po, hanggang ngayon. So, mararanasan mo yan pag lumapit ka. Ano po, mararanasan mo yung kalayaan mo kung lalapit ka. Ayan, amen. So, tandaan niyo po, hindi po ako nag-iisa. Ano po, hindi po ako nag-iisa. Kasama ko po ang Panginoon. Ano po? So, sa pag tinawag niyo po si Jesus Christ, sa pamagitan ng inyong pananampalataya, yun po yung nare-receive niyo. Ano po? Ay lumapit po kayo. Halika po kayo kung kayo ay kailangan niyo mag-prayer. Kung kayo po ay naghihirap dyan. Ano po? Pakadiliman na yan. Ano man po ang pangyayaan, alipin. Kung saan mo po kayo alipin. Ano ba, alipin kayo sa pangangalunya. Filled kayo ng pangangalunya. Kailangan niyo makalaya dyan. Ano po? Nalinigawa ng Diablo, pangangalunya. May asawa ka na pero naghahanap ka ng iba. So, gawa po yan ng Diablo. Ano po? Ikaw ay tinutokso. Ano po? Para yun na lagi ang gawin mo sa buhay mo at yun na lang lagi ang itatak sa'yo na ikaw ay maging malaswa. So, yun po yun. Ano po? Ganun po kumikilos ang kaaway. Ano po? Filled ka. Ano po? So, ikaw ay filled ng pandaraya, pagnanakaw, kung ano pong kasamaan. Ano po? So, kailangan mo pong makalaya dyan para hindi ikaw alipinin ng gawa ng Diablo. Amen? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Father. Ano bakit ka kapatid? Ano po? Para ikaw ay makalaya dyan. Ano po? Thank you, Lord. Thank you, Holy Father. So, spiritual po yung mangyayari. Ano po? Ikaw ay makalaya dyan sa paghihirap mo. Kailangan po ikaw ay maniwala sa gawain ng ating Diyos Ama. Ano po? Amen? Na talaga hanggang ngayon po, patuloy na gumagawa ang ating Diyos Ama. At ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ano po? Miracle. Hindi lang basta ikaw ay nananampalataya. Ano po?